Gusto ng babae ng position pero ayaw niya nung responsibilidad. Anong klase yun? Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Sa usaping self-improvement ang pabango. So, hindi ka nalalayo pa. Nanonood na kayo sa self-improvement content. Nagbebenta pa tayo ng perfume, pare. Ito, pare. Perfume, Climax, Seduce, Foreplay. Also, yung ating merch, yung JOP Bad Boy merch is available na sa mga stores natin. Alright? So, go ahead, check them out. Link nasa description. Pag-usapan na natin to. Video galing sa Relationship Matters PH. Okay? So, saan ito yung page ni Richard Poon at yung wife niya na si Miss Maricar. Alright? So, meron silang binigyan ng tip dito at magre-react tayo. Right? So, papakinggan muna natin ang buo yung video nila and saka tayo mag-commentary. Okay? Let's do this. Realistic lang ha, pag sobra kang dominante na babae, hindi ka kakayanin ng dominante rin or leader na lalaki. So, yung isang kilala natin na sobrang dominante na babae, sino nang pangasawa niya? Gentle, supportive. Ganyan. Very kind. Good and kind. Very kind. Not a leader. Hindi leader, Personality. pero ano siya, yung parang, sige ako bahala sa mga anak, tatlo, tapos Pero in fairness dun sa guy na yun, kahit good and kind and tahimik siya, nagtatrabaho pa rin siya. Yes. Kumikita. I mean, alam mo yun, hindi niya inasa lahat ng finances dun sa babae. So, he leads in that way. Hindi siya yung in-your-face leader. But yun lang, ako take it with a grain of salt din. Kasi, may kilala din ako, akala niya, parang nung naging sila nung parang mabait na guy, at first masaya siya. At first masaya siya kasi parang kaya niya yung lalaki, na-out-argue niya. But eventually, after mga 1 or 2 years ng relationship nila, mga 2 years, parang na-realize nung babae na kailangan pala niya ng lalaki na mas ahead sa kanya, na mas leader sa kanya, kasi napapagod siya. So you have to determine what kind of woman are you? Yes, correct. mas sa'yo yung Correct. mas sa'yo dapat yung realization bago ka pumili. Kasi kapag, di ba, may dominante tayong kilala na parang biglang naging girl naman siya nung mas dominante yung lalaki. Parang mas gusto niya pala na mas dominante. Na mas dominante. Oo. Ngayon, may babae naman na sinasabihan din namin na, alam mo, complain ka ng complain dun sa asawa mo na gentle, supportive. Pero pag binigyan ka naman ng mas maangas na dominant na lalaki, hindi mo nila naman kaya. Yes. Tama? So, huwag tayo rin masyadong, hindi na fair eh. Kasi nga, out of reality na siya eh. May mga babae talaga na gusto maging leader, gustong ako ang nagdidikta. O di, you have to find a follower, which is a gentle, supportive na lalaki, ayaw ng away, malumanay, pero mababa ang drive compared sa'yo na dominante ka. So, yun yung nag-work dun sa friend namin na sobrang dominante. O ngayon, may friend naman kaming babae rin na dominante rin. Nung nakamit ng malakas, parang yung kasama mo ngayon, parang, Kumalma siya. kumalma naman siya na parang, Na-realize niya, okay pala to, na mas dominante sa akin yung lalaki, mas leader. Parang mas nagiging girl siya. Alam mo yun, na-feel niya yung pagiging girl niya. Whereas all those years before, feeling niya, ay hindi, dominante ako, kailangan ko talaga ng gentle na lalaki. Pero hindi pala. So yun, bottom line, you have to know what kind of woman are you. This is RM, Relationship Matters. Alright? So, yun yung video nila. Ngayon naman, magre-react na tayo. Okay? So, let's go. Realistic lang ha, pag sobra kang dominante na babae, hindi ka kakayanin ng dominante rin or leader na lalaki. So, yung isang kilala natin na sobrang dominante na babae, sino nang pangasawa niya? Gentle, supportive. Alright, so kausap nila dito babae kasi babae yata yung letter sender, okay? So, nung sinabi ni Richard Poon yun, sabi niya, kung dominante ka na babae, hindi ka kakayanin ng dominanteng lalaki. Okay? So, kaklaruhin natin yun. Kasi nga, pag narinig ng babae yun, no, na ulupong, sasabihin niya, di ba totoo yung sinasabi namin na pag alpha female ka, intimidated ang mga lalaki. Right? Mali po yun. No? But totoo yung sinabi nila dito. Hindi ako nagdi-disagree sa mga sinabi nila. Pero siyempre kailangan nilang articulate ng mabuti. Pero kaklaruhin natin, hindi intimidated ang lalaki sa isang alpha female. Okay? The right term is ayaw kanilang i-tolerate.
Okay? Kasi ang lalaki sa lalaki, pagka nagdominahan ng dalawang lalaki, napupunta sa pisikalan. No? Since babae ka, na dominante, matigas ang ulo, hindi ka pwedeng physicalin ng lalaki. Okay? Hindi siya pwedeng makipag-argue sa'yo kasi lugi siya. Alright? So, ang gagawin na lang nung dominanting lalaki, mag-walk away. Okay? Ayaw niyang i-tolerate na lang yung gagawin mo kasi baka kung ano pa yung magawa niya sa'yo. So, mag-walk away. Hindi intimidated yun. Ayaw ka lang i-tolerate. Gusto ko lang laruin yun kasi nga baka magkalituan na naman yung mga babae. Lagi kasi mga babae ganyan eh. Pagka nakarinig ng, di ba, di ba? So, gusto ko lang laruin. Ayan, very Yeah. kind. Good and kind. Very kind. Not a leader. Hindi leader, Personality. pero ano siya, yung parang, sige ako bahala sa mga anak, 3, tapos Pero in fairness dun sa guy na yun, kahit good and kind and tahimik siya, nagtatrabaho pa rin siya. Yes. Kumikita, alam mo yun, hindi niya inasa lahat ng finances dun sa buhay. So, napag-usapan na namin to sa Anti-Support Podcast. So, kung nanonood ka nito, make sure na naka-follow ka din doon kung saan pinag-uusapan namin about relationship, lahat ng nangyari sa mundo in a masculine perspective. Okay? So, isa na to sa mga napag-usapan namin na meron talagang mga relationship na nag-work pag yung lalaki hindi dominante. Okay? Kasi, mas peaceful sa perspective ng babae, no? At peaceful din sa isang non-dominant na lalaki kasi nga mas relax yung buhay niya. Okay? So, pero ito ang downside. Lahat ng decision making, lahat ng bigat nandoon sa dominanteng babae na napag-uusapan din natin na minsan napapagod sila dyan dahil nga hindi nila comfort zone yan. Okay? Hindi nila comfort zone na sila lagi ang magdidesisyon. Okay? Comfort zone ng lalaki yan. Okay? Pero syempre, pag bigyan mo yung lalaki na, sige, gusto mo palang dominante, di okay, pahinga ako dito. May mga lalaking papayag nun. Kasi kami, kahit naman namin mag-adjust, ang babae, hindi naman talaga laging gustong mag-adjust. Pagka nasa sa kanya ng mabigat, magre-reklamo yan. Kaya pumapangit na yung ugali nila in the long run. At sasabihin nila yun, at sinabi nila yun kung napanood niyo yung video, right? Babae. So, he leads in that way. Hindi siya yung in-your-face leader. But yun lang, ako take it with a grain of salt din. Kasi may kilala din ako, akala niya, parang nung naging sila nung parang mabait na guy, at first masaya siya. At first masaya siya kasi parang kaya niya yung lalaki, na-out-argue niya. But eventually, after mga 1 or 2 years ng relationship nila, mga 2 years, parang na-realize nung babae na kailangan pala niya ng lalaki na mas ahead sa kanya, na mas leader sa kanya. Kasi napapagod siya. So you have to determine what kind of woman are you? Yes. Yun. Mas sa'yo yung mas sa'yo dapat yung Yun, di ba? Sabi ko sa inyo. Kasi, babalik tayo lahat Lahat ng mga problema sa buhay, masusolusyonan pag inalam mo yung nature mo bilang tao. Di ba? Ano ba nature mo bilang babae? Sundin yung lalaki. Di ba? Nasa DNA talaga natin yan na hindi natin maiiwasan talaga. Okay? Sasabihin sa'yo ng nature yan. Okay? Ibabalik ka talaga ng nature sa default setting mo, ipaparealize niya sa'yo yan. So, pagka nandun yung babae sa dominanteng posisyon, hindi naman niya nature yun, may irita yan. Kaya sabi nga niya, may mga friend daw sila, and I would disagree, do not take that in a grain of salt. Kasi nga, marami nang nangyayaring ganyan. Okay? Natutuwa sila na dominante sila. Strong, independent shit. And then, hindi naman kayang panindigan kasi nga ang hirap nga nung responsibilidad na yun. Marami nga, lalaki na nga mismo umaayaw na Diba? Ikaw pa kaya na hindi mo nature yan. So, may irita siya dyan. Right? So, yun yung nangyari. Nung at the end of the, after 2 years, na-realize siya, teka, mas gusto ko pala ng alpha men. Pero nga lang, may mga babae kasi na ayaw mag-adjust. Gusto mo pala ng alpha male, ayaw mo naman mag-adjust sa gusto ng alpha male. So, hindi talaga kayo magkakasundo kasi yung alpha male nga,
aalis yan. Kasi nga ayaw kanyang masapak. Di ba? So, kudos again dito sa kay Sir Richard po, kay Miss Maricar kasi hindi sila takot na sabihin to. Although nandun sila sa industry na maging politically correct lang, pero nasasabi nila to. So, kudos, no? I hope maraming tao makapanood nito. Pero tuloy pa natin. Realization bago ka pumili. Kasi kapag, di ba, may dominante tayong kilala na parang biglang naging girl naman siya nung mas dominante yung lalaki. Parang mas gusto niya pala na mas dominante. Na mas dominante. Ngayon, may babae naman na sinasabihan din namin na, alam mo, complain ka ng complain dun sa asawa mo na gentle, supportive. Pero pag binigyan ka naman ng mas maangas na dominant na lalaki, hindi mo nilalaman kaya. Oo. Hindi rin nila nire-respeto. Di ba? Ang dami nilang reklamo. Marami tayong nakikitang ganyan sa social media. Ang daming reklamo dun sa alpha male nila na ka-relationship. Ay, ang dami nilang reklamo dun sa beta male nilang ka-relationship. Tapos, ayaw mo naman mag-adjust sa gusto ng isang alpha male. O, sinong may problema dun? Diba? Alpha male nga. Kaya nga alpha male yan. Kasi siya magli-lead. Hindi pwedeng dalawa. Ang dalawang leader ay nag-aaway. Diba? Merong isang hindi naman, may isa talaga na dapat mag-step back. At babae dapat yun usually. Kasi nga, in nature, babalik ulit tayo sa nature, lalaki ang mas kayang i-handle yung stress sa taas, sa leader. Diba? Parang ano lang yan, yung stress sa lalaki, walk in the park lang yan. Kumbaga, ang feeling namin sa isang stress, parang kulangot lang sa ilong. Kaya naming harapin yan. Why? Bakit? Babalik tayo ulit sa nature. Umpisa pa lang ng buhay ng lalaki, we are facing discrimination, we are facing real life problem at a young age, biruin mo. At a young age, kami yung nabubuli. Walang plastikan sa mga lalaki. Sasabihin sa'yo kung maliit ka, kung payat ka, walang plastikan. Umpisa pa lang, nalalaman mo na yung kahinaan mo. Oh. Pagdating sa opportunity, kami rin yung laging hindi nabibigyan. So, anong reality ang binibigay sa at a young age? Kailangan mo maging mas malupit sa iba. So, at a young age, we faced problems, real life problems. Kaya pagdating sa adult problems, kayang-kaya namin i-handle yan. Because bata pa lang kami, sinusuntok, ginugulpi na kami ng realidad. No? Now, kaya sa babae, iba. Kasi iba naman talaga ang, at young age ng babae, puro sunshine and flowers kadalasan ang nai-experience ninyo. Lalo pa sa friendship ninyo, hindi pwedeng harsh, di ba? Lagi kayo nagpaplastikan dyan, di ba? Ang plastikan ay sa babaeng friendship. Kahit ayaw nyo na yung isa't isa, you have to kailangan ninyo magplastikan para mag-continue yung relationship. Walang nagre-real talk sa inyo. No, kaya pagdating sa adult problems, may stress, kaya hindi nyo kinakaya. Kasi nga, ngayon nyo pa lang, doon nyo pa lang siya na-experience. Samantalang kami, bata pa lang, na-experience na siya namin. Right? So, yun ang kailangan isipin ng mga babae. Kaso nga lang ayaw nila ng ganitong usapin. Para ibigay nyo na yung leadership sa lalaki. Okay? Tama. So, huwag tayo rin masyadong, hindi na fair Kasi nga, out of reality na siya. May mga babae talaga na gusto maging leader, gustong ako ang nagdidikta. O you have to find a follower, which is a gentle, supportive na lalaki, ayaw ng awa. But, at the same time, akuin mo ng responsibilidad. Gusto mo pala ng alpha female sa relationship, akuin mo yung responsibilidad. Yun pala ang gusto mong position. Kasi kaso nga lang, we have, sabi nga ni Richard Poon, unfair na nga Gusto ng babae ng position pero ayaw niya ng responsibilidad. Anong klase yun? No. Gusto mo pala ng alpha female, na pag-usapan namin ito sa Anti-Supod Podcast, gusto mo pala maging alpha female, tapos yung beta male mo na
ka-relationship, dinidisrespect mo naman na naiinis ka na pag nasa bahay lang, naiinis ka pag walang hindi kumikilos masyado, pag ikaw lang lagi nagdedesisyon. Ikala ko ba gusto mo ng position na yun? Ba't ayaw mo ng responsibilidad na yun? Di ba? Hindi nagme-make sense eh. Kaya kayo lang din ang naguguluhan. Itong mga babae na to, sila ang naguguluhan sa kung ano-anong pinag-aagawa nila. Samantala yung mga lalaki, willing naman mag-adjust, kaso laging nasa lugi na position. Nag-a-adjust na nga, lugi pa rin. Ano ba talaga? Di ba? Pag nag-alpha male, sasabihin toxic. Pag naging beta male, supot. Ano ba? Ay malumanay, pero mababa ang drive compared sa'yo na dominante ka. So, yun yung nag-work dun sa friend namin na sobrang dominante. O ngayon, may friend naman kaming babae rin na dominante rin. Nung nakamit ng malakas, parang yung kasama mo ngayon, parang, Kumalma siya. ay, kumalma naman siya na parang, ay, Na-realize niya, ay, okay pala to, na mas dominante sa akin yung lalaki, mas lead. Oo. Alam niyo kung bakit? Bakit nahay yung babae na nag-relax na siya? Kasi ipinasa niya na yung responsibilidad sa lalaki. Na-realize nung babae na ito ang nature eh. Mabigat ang reality. Ibigay ko na to sa lalaki ko, which is kaya niya to. Boom! Gumaan. Oh, now, respect that responsibility. Okay? Pag inako na ng isa, respect mo na. Kaso ang mga above kasi kadalasan, wala talagang respeto eh. Di ba? Katulad nung sinabi niya ng example kanina, nagre-reklamo pa siya doon sa gentle beta male niyang partner. Kinuha niya na nga yung responsibilidad sa anak, gawaing bahay. Dapat i-respect mo na yun. Kunin mo na yung responsibility na mabigat. Hindi. Right? So tama yung sinabi nila, ayusin ninyo yung mga preferences ninyo, mga standards ninyo. Iayon sa kung ano ka talaga. At kung yung gusto mo, ayaw sa'yo, mag-adjust ka. Hindi ba? Ganun naman ang reality ng lalaki. Yung ayaw sa amin, teka, ano bang gusto niyan? Malaki katawan, mga nag-gym. May pera, puta, mga naghanap ng business. Hindi ba? Kung makikita niyo sa social media, mga lalaki, puro workout, puro hanap pera. Yun kasi ang gusto ninyo. So, nag-a-adjust ang lalaki. Ba't kayo ayaw ninyo mag-adjust? Di ba? Parang mas nagiging girl siya. Alam mo yung na-feel niya yung pagiging girl niya. Whereas all those years before, feeling niya, hindi, dominante ako, kailangan ko talaga ng gentle na lalaki. Pero hindi pala. So yun, bottom line, you have to know what kind of woman are you. this is RM, Relationship Matters. So yun, mga pare, right? Gusto kong pag-usapan yung senaryo na dominante yung babae, katulad nun, no? Dominante yung babae, pero naglaylo siya para ibigay sa yung responsibility. Okay, so paano mo, ikaw bilang lalaki, paano mo mapapaganon yung isang dominanting babae? No? Para sa akin, kaya naman. As long as yung babae, marespeto in the first place. Mag-work talaga. Kung dominante siya pero may respeto pa rin at hindi matalak, hindi mabunganga, kaya siyang i-tolerate. Sabi ko nga sa inyo, ang mga lalaki sa babae, ito-tolerate niya pag kayang i-tolerate. Pero pag hindi talaga, mag-walk away talaga. Okay? So, babaksak pa rin to so kung ano ba yung klase ng babae na yon. Kung dominante siya na bastos, I don't suggest na i-tolerate yung mga ganun kasi mas lalala lang yung pag tumagal ang relationship. Pero pag dominanteng babae na at may respeto, okay, pwede yun. Paano nga? Pag mas marami kang ginagawa sa kanya at mas may experience ka sa buhay in general. Okay? Magsasubmit talaga ang babaeng dominante. Kasi mapapamukha mo sa kanya na wala kang alam dito sa mundo na to. Ano ang alam mo? Yan lang. Ito yung sa akin, ang dami. Ganun. Okay? So, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, no, para maging isa kayong effective na lalaki in general, kailangan marami ka talagang experience sa buhay. Okay? You did a lot of things.
You went to a lot of places, you talked to a lot of people para pagdating sa kailangan mo yun, mga experiences na yun, may lalapag ka sa table. Kaya hindi lang to usaping pang babae lang, sa lahat ng bagay ito. Okay, sa business, pag marami kang alam, marami mag-open na opportunity sa mga ganyan. Okay? At magiging interesting na tao ka in general talaga pagka marami kang na-experience sa buhay. And doon magsasubmit talaga yung babae sa yung dominante na, yung pagiging dominante naman kasi ng above is para sa akin na mostly a facade. Shield lang nila yan para to protect themselves. Of course, to protect themselves din. So, yung mga ganong babae, willing talaga ibaba yung shield nila pagka nakita sila ng lalaki na, okay, safe ako dito, malakas to eh. Okay? Pero yung mga babaeng hindi na shield eh, wall na yon. Kasi may pagkabastos na, I don't think it's worth it na bigyan pa ng chance. Okay, so yun ang insight natin. Again, shout out sa Relationship Matters PH. Gusto ko yung mga ganong content nila no, nagbibigay sila ng reality for both sides. Okay? Nawala sa mainstream media kasi peke lahat. Right? So don't forget to subscribe pare. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Again, mga merch, perfume available na sa mga shops natin. Ang ganda-ganda ng bagong t-shirt natin pre. Ang ganda ng tatak. Pwede pang gym, pwede pang lakad, minimalist, saktong-sakto sa lahat ng pormahan. Alright? This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.